Mapagpalang umaga ng Sabado. Ito pong inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Siya naman po si dating chairman, Guillermo Saldanya. Dito po sa Barangay 97, Sonid, District 1, Tondo, Manila. Naparito po tayo upang magbasa ng Biblia, Bible, New Testament, kasi manipis. Importante may Bible. Ang mahirap po, wala. Alam niyo po, ang Biblia kasi ang nagtuturo sa atin para tumino tayong tao. Kasi tayong mga tao, walang iya tayong tao. Kaya pag magbabasa ka ng Biblia, nakikinig ka ng Biblia, titino ka. Kung mahal mo ang Diyos. Ganun lang yun. Kung mahal mo ang Diyos, titino ka. Pag hindi, di natural, hindi ka tumatino, abnormal ka. Yan. Bago tayo papalaot, kaibigan, sa pagbabasa ng mabuting balita, tayo muna idudulog sa Diyos upang siyang pumatnubay sa atin. Panginoon Diyos, minsan pa, samahan mo kami sa aming pagbubulay ng iyong mabuting balita. Sa pagkakataon na ito, buksan ang puso at isip ng bawat isa. Ganon din ang mga nanonood ng video ito. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay? Ang sabi sa Biblia, 2 Timoteo chapter 3 verse 1. Tandaan mo ito, sabi ni Pablo, meron pala tayong tatandaan. Mababatbat ng kahirapan ng mga huling araw. Ayan. Batbat ng kahirapan. Ito palang panahon natin, huling araw na po ito. Kaya maraming mahirap ngayon. May nagsasabi bang mas mahirap pa sa daga. Grabe pong kahirapan, ano? Saan kaya nila napulot yung ganong salita? Na mahirap pa sa daga. Siguro, ang ibig sabihin nun, tignan nyo yung daga. Para lang makakain, namumulot sa basura. Diba? Ngayon, ang tao ngayon, namumulot din sa basura. Para ano? Makakain. Kung tawagin naman yun dito sa Tondo, pagpag. Sa mga food chain, Jollibee, McDonald's. Sa madaling araw, may mga tao doon na kinukuha yung basura nila. Pinapagpag po nila yung basura. Yung pwede nilang paginabangan, kukunin nila. Pero panis na po yun. Ang gagawin ng tao ngayon, iuwi, babanlawan ng tubig. Pakukulihin sa suka. Pagkain na, kaibigan. Yun ang mahirap pa sa daga. Kagaya ng daga, sa basura nabubuhay, ang tao ngayon sa basura din nabubuhay. Ang pagkain sa basura ay panis na po. Alam niyo po, nung araw mo nagtrabaho ko sa isang air condition company, nangungontrata. Nagkataon nang nakontrata niya po yung may-ari ng Philippine Airlines, si Lucio Tan. Ang kausap doon yung anak ni Lucio Tan, kasi kaeskwela niya yung boss ko. Alam niyo po ba yung aeroplano? Pag aalis siya, puno ng pagkain yun. Papunta, pauwi. Pagdating po ng umuwi sa Pilipinas yung aeroplano, lahat ng tira doon, yung hindi nagalaw, itatapon na po. Hindi nagalaw. Bawa, biyahe ng aeroplano Amerika. Puno ng pagkain yan. Siyempre, magugutom yung pasero pakakainin. Pagdating sa Amerika, babalik sa Pilipinas. Pagdating niya rito, yung hindi nakain na pagkain na hindi naman nagalaw, tatapon. Yung kahit pulutin yun, matino yun Yung mga kapwa ko trabahador, doon po sila naka-assign. Doon sa tapunan ng pagkain. Anong ginagawa ng kasama ko ron? Kinukuha, nakabalot pa Hindi man nagalaw Yung po pala ang policy ng Philippine Airlines. Pag hindi nagalaw, itapon na.
Di po ba? Pero pinagbabawal ng Philippine Airlines. Pero yung mga nagtatrabaho po, patago nilang kinakain. Hindi naman po nabuksan yung plastic eh. Huwag ka lang magpapahuli. Bawal eh. Ngayon, ang sabi rito, bat-bat ng kahirapan. Sa dos, ang mga tao'y magiging makasarili. Gahaman sa salapi. Yung mga politikus ngayon, kontraktor, engineer dito, engineer doon. Di ba nangyayari po ngayon sa bansang Pilipinas? Nagpadala ang Diyos ng sunod-sunod na bagyo, nagbaha, nabulgar ang kahayupan ng mga kontraktor, mga politikos. Saka nakakita, yung politiko nagpagawa ng tulay. Ang supplier ng tulay, siya rin. Kontraktor, siya rin. Walang tapon. Gahaman sa pera. Kapag may nabalita ko yung politiko, binangungot. Palalo, mayabang. Mayabang yung pamilya. Abroad lang. Akala mo. Tapos kakain. Libo-libong halaga ng pagkain. Barya lang, sabi nila. Mga relo, mga damit, mga bag. Mga binabalandra sa harap ng social media. Saan galing yan? Di natural. Flood control, money. Anong sabi? Mayabang. Mapangalipusta, suel sa magulang, walang hutag na loob at lapastangan sa Diyos. Lapastangan sila sa Diyos. 3, bukod dito, magiging malupit sila, walang abag. Sila, pag matulog, napakaganda ng bahay. Kahit bumaha ng bumaha, hindi sila bumaba. Pero yung ninakawan nilang baryo, barangay, lumulubog na po yung tao. At hindi lang lumulubog, namamatay pa, nalulunod. At yung bahay nila, tinatangay ng tubig baha. Sino may kagagawan? Yung politiko, yung engineer, yung kontraktor, na masarap ang buhay. Ano pa? Mapanirang puri, mapusok, marahas, at namumuhi sa mabuti. Mabuti bang pag nakawan mo ang gobyerno? Ang kontrata mong tulay, ganito kahaba. Ang ginawa mo, ganito lang. Sa tingin mo ba tama yon? Kayong mga nanonood ng video niyo, tama ba yon? Ang problema nga po, ang siniwalat po sa Senado ni Senador Ping Lacson at saka si Mayor Magalong ng Baguio. Chap. Hanggang natira na lang po 30% or 40% sa taong bayan. Sa tulay, sa project. Paano ka gagawa ng tulay? Kaya pag dumating yung ulan, bagyo, baha, tangay yung tulay. Bakit? Konting bato, konting bakal, konting buhangin, maraming lupa, bilyonaryo. Sinong bilyonaryo? Di natural. Senador, congressman, baka may mayor, may gobernador, baka may anambo na sa probinsya. Si engineer dito, si engineer doon. Palasap ng buhay, pasarap ng buhay. Kasino dito, kasino doon. Hindi lamang yan. Magiging taksil, walang taros, palalo. Yan, palalo. Mahilig sa kalayawan, yung mga anak nila. Yan, nakita na sila. Ewan ko kung patatawag sila sa investigasyon ng mga anak nila, mayayabang. Binabalandra yung mga damit, mga relo, mga bag, mga sapatos. Mga branded. Milyon ang halaga. Isipin nyo,
Yung anak mo wala na mga hanap buhay, bakit meron siya may balandang ganun damit? Relo, bag. Saan galing yun? Magandang sasakyan. Magandang sasakyan pa pala. Saan galing yun, kaibigan? Eh di sa pera ng taong bayan. Ninakawan yung tao ng bayan, di kayo mahawa. Ang kakapal nyo. Anong sabi pa? Mahilig sa kalayuan sa halip na bagay hukol sa Diyos. Kita nyo? Sa ibang salin, may bigin sa salapi kesa may bigin sa Diyos. Ang mahal niya yung pera. Ngayon, nung nangangaral si Jesus dito sa ibabaw ng lupa, meron siya sinabing ganito. Babasahin ko po, ano? Sabi rito, chapter 6. Ito. Sabi ni Jesus sa 24, walang makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon sapagkat kapuputan niya ang isa at iibigan ng ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ng ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod sabay sa Diyos at kayamanan. Yung palang kayamanan, Panginoon din po pala yan. Panginoon din pala yan. Pinapanginoon mo pera. Samantalang yung kababayan mo, lumulubog na sila, nalulunod, nasisira yung bahay, nasisira yung pananim. Samantalang ikaw, pasyal dito, sugal doon. Balandro ng kotse, mga branded na damit, bag, sapatos, relo, alasa, leheg. Nasa Biblia pala ang pag-uugali ng tao. Sa huling araw na ito na sa huling araw na tayo, sabi ni Pablo, ang tao ay magiging mukhang pera. Makasarili. Walang abag, walang pag-ibig sa Diyos. Kung mahal nyo lang ang Diyos, nanakawan nyo ba yung taong bayan? Ang budget, halimbawa, ang budget, 1,000. Ang natira na lang, 30 pesos, 40 pesos. Anong magagawa ng 40 pesos, ng 30 pesos? Yung 960 o 970, pinagati-hatian ninyo, kaibigan, mga politikos, engineer, contractor, kung sino pa man dyan. Naalala nyo ng araw? Janitor lang sa isang tama raw siya. Nung uso pa yung mga ban na tama raw. Janitor sa pier. Magkano sweldo ng janitor? Makakabili ka kaya ng tama raw? Ng yung Toyota tama raw? Nung uso yung mga tama raw nun. Hindi ko alam kung ano nang nangyari doon sa janitor na yun. Janitor lang yun. Eh kung meron ka pang plantilla doon, eh di masigit. Ganyan po, ka-greedy ang tao, kasama, katakaw sa pera. Imbis na may bigin sa Diyos, may bigin sa pera. Kaya sabi ni Jesus, hindi nyo pwedeng paglingkuran ng dalawa ng sabay. Alin? Pera at Diyos. Kapag minahal mo yung pera, itatakwil mo ang Diyos. Pag minahal mo ang Diyos, itatakwil mo ang pera. Ang problema, pinagsasama nila. Yung iba nga, pinakikita pa nga sa balita, nagsisimba pa. Nagsisimba pa sila. Pero ninanakawan nila yung taong bayan. Yung binayad na buwis ni Juan de la Cruz. Kaya nakapanlulo mo po nandadaya po sila. Dinadaya po yung gobyerno. Sa pamamagitan ng flood control project. Ayun, pinagtatalunan naman po nila yung panibagong budget. Kahapon po sinugod ang House of Representatives dahil pinag-uusapan po yung budget. Yung mga ralista, sinugod po. Doon sila nagprotesta doon sa harapan ng House of Representatives. At yung iba naman po sumugod sa Pasig. Buti nga may ganun eh.
Sumugod sa Pasig. Giningising sila. Kita niyo po ngayon nangyayari. Doon sa Indonesia ngayon, malupit ang nangyayari. Yung mga tao po galit sa mga mayayaman. Pinapasok yung mga bahay. Meron ako napanood kaninang umaga. Pinasok yung mga bahay, kung anong pwedeng pakinabangan, kinukuha. Sinisira yung sasakyan, sinira nila. Sana wag mangyari sa Pilipinas yun. Pero hindi malayong mangyari yun. Baka lang. Kaya magdasal po kayo ng mahigi. Na sana lahat ng involved sa nakawan sa pamamagitan ng flood project managot sa ilalim ng batas para magkaroon ng mga hustisya yung taong bayan. Ngayon, balik tayo sa Biblia. Sa Biblia po, ang mundo natin na kinagagalawan ay ito nakalagay sa Biblia. Sa unang 1, chapter 5, verse 19. Ang buong sanlibutan ay nasa kapangyarihan ng Diablo. The entire universe, the globe, nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diablo. Lahat ngayon ng mga politikos, kontraktor, engineers na nagkukurap. Kurap dito, kurap doon. Sa pera ng taong bayan, sila po yung mga biktima ni Satanas. Sila yung mga nabiktima ni Satanas para sila magsamantala sa pera ng taong bayan. Nakakarimarim. Nung araw, pag pinatay mo yung pamilya, massacre. Ano yung massacre? Pinasok mo ang bahay, pinatay mo yung buong pamilya. Pinatay mo. Ang tawag doon, massacre. Malupit. Pero ngayon, pag ninakaw mo yung budget ngayon para sa tulay, minasaker mo yung mga tao doon sa barangay. Hindi mo man sila pinasok sa bahay para pagtatagayin, pagbabarilin, papatayin. Pero ninakaw mo yung budget. Ano yon? Walang pinagkaiba sa massacre. Nang dumating ang baha, lumubog ang kanilang pananim, sa sila kukuha ng pambayad. Kaya sabi nila, utang lang ito, saan kami kukuha ng pambayad? Kung hindi nyo sana ninakaw yung pondo ng bawat proyekto, di sana walang problema. Ngayon, ayan na, nagbabatuan ng putik ngayon. Bakit kami lang? Ayan, merong nagsasalita. Bakit sinisingle out ninyo ako? Ang dami naman namin. May mga litrato din sila. Ididimanda ko kayo. Di maganda, magdemanda sila. Na maglalong magkakalabo-labo na sa korte. Ang masakit to, sabi ng iba. Yung iba nga dyan, wala na sa Pilipinas eh. Ibang bansa na. Ano nga gagawa mo ron? Paano naman yung mga iba? Kasi pag walang asunto ka sa korte, anytime na gusto mo lumabas, makakalabas ka. Unless nadidimanda ka na, magkakaroon ka ng warrant of arrest, hindi ka na makakaalis. Unless na magtatago ka. Kaya nga malaya po silang makaalis. Saan natin sila habulin, kaibigan? Diba? Napakahirap po. Sabi nga ng isa napanood ko, pag nakita mong ang tulay, kalahati lang yung natapos, pwede mo na silang idemanda. Ang problema lang po, ang daming proseso. Daming dadaanan. Nakaalis na. Ano pang habulin mo? Pero pag sana nakita mo na yung tulay, kalahati lang, antimano kasuhan mo na sa korte at padala mo na yung pulis. Arestuin mo na yan. Meron ng ebidensya, kalahati na lang yung tulay na ginawa eh.
Sana ganun pong gawin ng batas ng nasa mga tungkulin. Hindi eh. Ang dami pa nilang. Kaya tuloy, ayun, nakawala na si Kurap. Nakalipad na si Kurap. Wala ka na magagawa. Salamat, Panginoon Diyos, sa iyong turo at aral sa amin. Pinakita mo sa amin ng liwanag ng Biblia at yung nangyayari sa aming paligid. Salamat po sa ngalan ng Panginoong Yesus. Amen. Kayong mga nakikinig ng video ito, dagdagan niyo po panalangin. Nawa magkaroon ng awa ang Diyos, kabagan ng Pilipinas, at dapat pong pananagutin yung mga dapat managot. Po, wala pong personalan nito ha. God bless us all. Like, share, and share. God bless us all. Thank you for watching.